Sigurado ako, Sultana, magiging maganda ang iyong anak. Oo nga, kailan ka pala manganganak? Hindi ko pa sigurado, pero malaki na ang tiyan ko. Mukhang malapit na nga akong manganak. Mahal na Sultan, kamusta naman ang iyong asawa? Ayos naman ba? Nakita ko malaki na ang tiyan ng iyong asawa. Oo nga, parang manganganak ka siya. Para sa Kimbayat! Para sa Kimbayat! Ano yun? Garuda? Tara na, kaya mo yan, mahal! Dahan-dahan lang. Anong problema? Hindi ko na kaya. Maupo ka muna rito. Kaya mo yan. Kayanin mo. Ito na nga ating prinsesa. Kay gantong tunggol, ito ang biyaya sa atin ng langit. Na natin, baka maabutan pa tayo ng Garuda. Ngunit paano ang anak natin? Paano? Sige ma'am, pero kailangan natin siyang iwan. Kung hindi, tayong tatlo ang mapapatay ng Garuda. Sensya na anak, ngunit kailangan ka naming iwan. Babalikan at hanapin ka namin. Ang ganda naman ng tanawin na ito sa tabing ilog, no? Oo nga, buti na lang nakapagpasyal tayo. Teka, ano ang ingay na iyon? Mukhang tunog yun ng sanggol. Naku, isang sanggol nga. Kawawa naman siya. Oo nga, parang kakapanganak pa lang sa kanya. Hayaan mo, munting prinsesa. Hindi ka namin papabayaan. Simula ngayon, tatawagin ka namin Bidasari. Huwag mo nga akong susundan at may pupuntahan ako. Pasensya na po, mahal na sultana. Saan po kayo pupunta? At sino ka para malaman kung saan ako papunta? Ipinag-utos po kasi ng Sultan Mogendra na ikaw ay bawal lumabas ng palasyo. Ano? Akala niya maniniwala ako wala siyang kabit? Sana mamatay ang susunod niyang iibigin! Mahal na sultana, andito na ho ang sultan. Aking mahal, kamusta ang araw mo? Saan ka galing? May iniibig ka na bang bago? Mahal ko, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Ganon? Kung may makikita kang mas maganda sa akin, malilimutan mo na ako. Mahal na Sultan, pinapatawag po kayo ng konseyo para sa biglang pagpupulong. Aalis na muli ako. O narinig mo yun ha? Pagpupulong lamang ang aking pupuntahan. Wala nang iba. Dahil kailanman ikaw lang nag-iisa sa aking puso. Mabuti naman kung ganun. Ngunit para makasigurado ako, dapat kong malaman kung sino pang mas maganda sa akin. Kung may mas maganda pa. Punong Batyaw, utusan mo ang iyong mga kasama at pumunta kayo sa iba't ibang lugar upang humanap ng magandang babae na maaaring makahihigit sa aking kagandahan. Bilisan niyo at dalhin niyo sila dito. Masusunod, mahal na Sultan. Mga Batyaw, pumunta kayo sa iba't ibang mga lugar at humanap ng magagandang babae na maaaring makahigit sa aking kagandahan. Bilisan niyo at dalhin sila dito. Masusunod po, mahal na Sultana. Wala naman. Ang sarap naman ng simoy lang namin. Uy, may magandang dalaga sa hardin. Oo nga, ang ganda niya. Bilisan na natin, baka magalit pa si Sultan.
magandang umaga din. Ano ang iyong pangalan, Bini? Ako po si Bidasari. Ano po ang nais nila? Naghahanap ng bagong dama ang Sultana ni Dasari. At ikaw, ang isa sa mga napiling bagong dama. Sandali lamang. Tatanungin ko muna ang ina kung maaari ako maging ang dama. Ina! Ano yun, anak? Ina, isa ako si Mapili bilang dama ni Sultana Lilasari. Gusto ko pumunta ng palasyo at pagsilbihan si Sultana Lilasari. Sige, papayagan kita. Basta't aalagaan niyo ng mabuti at tatratuhin niyo ng tama ang aking anak na si Bidasari. Opo naman, Ginang. Magiging maayos ang kalagayan niya doon sa palasyo. Sige na, ina. Aalis na ako. Paalam. Mahal na Sultana, may nakita po kaming dalaga at ang pangalan niya ay Bidasari. Ano? May mas maganda pa sa akin? Kung ganon, ipasok niyo siya sa dapat niyang kalalagyan! Masusunod, mahal na Sultana. Pumunta ka, Binasan! Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na pinakamaganda! Mga Ginoo, bakit niyo po ako dinala dito? Magandang hapon po, Sultana Lilasari. Nagagalak po ako dahil isa ako sa mga napili bilang dama. Walang maganda sa araw ko. Dahil sa'yo. At sa tingin mo, gagawin kitang isang dama? Ano po ang ibig niyong sabihin? Mga batyaw! Dakpin siya! Pakawalan niyo po ako! Maawa po kayo! Ano ka? Siniswerte? Ano bang ginawa ko mali sa inyo? Anong ginawa ko? Wala! Pero ang kagandahan mo, meron! Dahil sa'yo, maaaring masira ang buhay ko! Mabulong ka dyan habang buhay! Oh, mahal, mabuti naman at nandito ka. Saan ka ba galing? Kakagaling ko lang sa sentro ng bayan. Parang mukhang masaya ka ngayon ah. May nangyari bang maganda sa araw mo? Wala naman. Sadyang maganda daw talagang daloy ng araw ko ngayon. Ganun ba? Mawawala nga pala ako ng ilang araw. Okay lang. Alam ko naman na para sa ikabubuti ng bayan yan. Ano bang nagawa kong mali noon? At kailangan na akong parusaan ngayon? Pakiusap. Pakawalan niyo na ako. Maawa na kayo sa akin. Pang-awa? Wala akong alam na salitang maawa! Ano bang dapat ko gawin para pakawalan niyo na ako? Simple lang. Lumayo ka sa buhay ko. Lumayo ka sa buhay ng asawa ko! Sige, kung nais mo talagang mamatay ako, kunin mo ang gintong isda sa halamanan ng aking ama. Suotin mo ito tuwing araw at ibalik naman sa tubig tuwing gabi hanggang sa tuluyan na akong mamatay. Sige, maaari ka nang lumayas dito at bumalik sa pinanggalingan mo. Mga batyaw, bantayan nyo ang paglisan niya. At sa wakas, akin na ang muling halakhak. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Wala na si Bidasari. Wala na makahihigit sa aking ganda. Akin lang si Rubina. At akin lamang. Ha 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 ha! Habang naglalakbay si Mugindras sa kagubatan, ay may nakita siyang isang palasyo. Napakaganda ng kulay at magarbo. Kaya naman agad niyang naisipang mamahinga rito dahil siya'y pagod na sa kanyang paglalakbay. May tao ba sa palasyong ito? Bini, gumising ka.
sige, ipapahinga na lang muna ako siguro dito. Ha? Hindi pa rin siya nagigising? Siguro ibabalikan ko na lamang siya bukas para makapagpasalamat naman ako sa kanya. Ipagpamanin niyo po, mahal na sultana, sapagkat hindi pa rin siya nakakabalik. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin niyo siya! Masusunod, mahal na sultana. Oh, bakit ngayon ka lang? Pwede ba? Huwag mo muna kapagalitan ngayon, Lila Sari. Pagod ako! May nakita ka na bang bago? Pinagpalit mo na ba ako? Ano bang problema mo sa akin, Magendra? Pasensya ka na, mahal, sa inasta ko. Pagod lang talaga ako. Talaga bang hindi mo ako ipagpapalit? Hindi. Lagi mong tatandaan. Ikaw lang at ikaw lang. Bakit hindi siya mawala sa isip ko? Hindi. Hindi ito pwede. At dapat hindi ko siya isipin. Ha? Bakit natutulog pa rin siya? Siguro ay malapit na siyang magising. Mag-aantay na lamang ako dito. Gising ka na pala, Binibini. Sultan, Oo, ako ito. Pasensya ka na kung nagulat kita. ano po ang ginagawa niyo rito? Wala, kakagaling ko lang sa paglalakbay, kaya dumiretso ako dito. Pasensya na, mahal na Sultan. At naghintay ka pa ng matagal hanggang sa aking paggising. Wala lang yun, tsaka Mugindra na lang pala itawag mo sa akin. Pero, sige na nga, Govinda. Sandali lamang, bibigyan lang kita ng may inom. Ano ito ang aking nararamdaman? Tila ay parang may mga paru-paro sa akin dyan. Hindi kaya ay mahal ko na siya? Pero bakit ang bilis naman? Hindi ko pa siya mahal. Nako, bakit parang ang bilis ng tibok ng aking puso? Tila na may mga nagkakarerang kabay sa aking dibdib. Posible kayang mahal ko na siya? Problema ba? Hindi! Hindi ito pwede! Hindi ka na sana pumunta dito! Hindi na sana tayo nagkita! Kasi magagalit siya! Magagalit siya, Mugendra! Ang sultana! Dahil sa takot niya na baka iwan mo siya! Habang wala ka sa palasyo, sinasaktan niya ako! Ano? Kalapastanganan! Hindi makatarungan ng kanyang ginawa! Iiwan ko na siya! Pero paano ang iyong trono? Huwag kang mag-alala, Bidasari. Magpapakasal tayo at ikaw ang tatabi sa aking trono. At iiwan ko ng Lilasari ngayon. Kailan ka kaya mamamatay, Bida Sari? O di kaya'y patay ka na? Mahal? Ba't mo kasama ang babaeng yan? Simula ngayon, hindi na kita asawa. Hindi mo yan nagagawa sa akin. Di ba sabi mo ako lang? At ako lamang? Bakit ba maganda siya sa akin at magpapalit mo na ako? At ikaw, babae ka! Ba't di ka tumapod sa usapan? Wala siyang kasalanan dito, Lilasari. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dahil ayaw mo lang ako mawala, nagawa mo na ang lahat ng iyong kay Bidasari. Paano mo yun nalaman? Ikaw, sinabi mo ang lahat na yun sa kanya, no? Sabi ko sa'yo, lumayo ka na sa buhay namin! Ikaw ang lumayo sa buhay naming dalawa dahil magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Mga kawal, dakpin niyo siya at ipatapon sa malayong lugar. Hindi! Hindi maaari! Hindi ka pwede tungkol sa akin! Magbabayad kayo!
Aba, bakit parang kamukha siya ng kapatid kong si Bida Sari? Mula sa muka at hugit ng katawan, aakalain mo talagang siya si Bida Sari. Kay ganda naman ng paligid. Lapitan ko kaya siya. Magandang umaga. Maaari pang mag-iupo? Oo naman. Ano nga pala ang iyong pangalan? Ako nga pala si Sinapati. Maaari ba ako magtanong? Ayos lang ba? Oo naman. Ano ba yun? Meron kasi akong kapatid. Nakamukhang kamukha mo. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Bakit parang gulat na gulat ka? Tanuin ko kaya ang aking mga magulang. Gusto mo bang sumama? Sige. Tara. Ama, ina, maaari po ba kayo? Oo naman, bakit kayo sa kulista at sila yung kasama niyo? Magandang umaga mga nasa bayan. Ako nga po pala nagmula sa bayan ng Magandang umaga din sa iyo, Iha. May kailangan ka ba sa anak namin? Ina, nais ko lamang kung magtanong kung may nawawala ba ako. Mukhang kailangan na namin ito sabihin sa iyo, anak. Oo, may nawawala kang kapatid. Napakadelikado ng timbayat noon dahil sa paninira ng Garuda. Iniwan namin ang iyong kapatid para sa kanyang kaligtasan at kailan may hindi na namin siya nakita pang muli. Bakit natanong mo anak? Nabanggit kasi sa akin ng kaibigan ko na meron siyang kapatid. Kung totoo nga ang iyong sinasabi, maghanda kayo at pupunta tayo sa Intrapura. Ina! Ano yun, anak? At sino ang iyong mga kasama? Sila po ang sultan at sultana ng Kimbayan. At nandito po sila dahil nagbabakasakali sila na si Bida Sari ang nawawalan nilang anak. Na iniwan nila sa bangka nung panahong namimisala pa ang Garuda. Sige, maupo na po muna kayo. Oo, nakita nga namin si Bida Sari sa bangka noong sanggol pa lamang siya. Kaawa-awa at umiiyak. Kung kayo nga ang tunay na mga magulang ni Bida Sari, bakit niyo siya nagawang iwan? Hindi namin yun ginusto. Kailangan namin magsakripisyo dahil kung hindi, mamamatay kaming tatlo sa bangis ng Garuda. Gusto ko lamang makita ang aming anak kahit panandaliin lang. Sige, kung ganun nga ang nangyari, kailangan niyo namang makita si Bida Sari. Mahal na sultan at sultana, may bisita po kayo. So, ngayon sila. Sino kaya sila? Wala naman akong inaasahang bisita ngayon. Ina, kapatid! Mabuti ang nakarating kayo dito. Sultan at sultana ng Kimbayan, maligayang pagdating. Maraming salamat, Sultan Mogendra. Maligayang pagdating sa inyo. Bida Sari. Anak, sila ang tunay ng mga magulang. Nagkausap kami at nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit ka nahiwalay sa kanila. Kami ang tunay ng mga magulang, Bida Sari. Nagagalak ako dahil may isa akong malapit pamilya. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimmick at kanya-kanyang hangad sa buhay. Totoong mga magulang ni Bida Sari. Bakit nagawa mo siyang iwan? Dahil magkakasawa ko! Okay,
ang ating mga pinasamahan. Hindi! Dakpin! Hindi niya para sa